Mapagpalang araw po mga kapatid. Ang passage po natin ngayon ay matatagpuan sa mga awit chapter 50 verse 23. Sabi po, ang parangal na nais ko na sa aking ihain ay handog ng pasasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang iniligtas ang lahat na masunurin. Naranasan nyo na po bang magtampo sa kaibigan ninyo dahil sa matagal na kayong hindi nakikita, nagkakabanding, no? Then nag-request ka na magkita at magbanding naman kayo. Pero ang dumating ay isang regalo lang na galing sa kanya at wala yung presensya niya. Matutuwa ka na ba noon o masaya ka na ba sa regalo niya sa'yo? So, ganun din po ang ating Diyos. Ang nais ng Diyos ay tunay na relasyon sa Kanya at hindi ang mga ginagawa po nating mabubuting bagay. Na akala natin, ito lang sapat na, no? So, sa binasa po natin sa mga awit ay nagpapakita po kung papaano ba dapat talaga tayo magpakita ng tunay na pagpupuri sa ating Panginoon. Tatlong bagay lang po ang nais ng Diyos sa binasa po natin. Una, pasasalamat. Pangalawa, pagpupuri. At ang pangatlo po ay pagsunod. Una po, pasasalamat. So, ang pasasalamat ang isa sa ninanais po ng Diyos na ibigay natin sa Kanya bilang pagbabalik ng tanaw sa lahat na ginawa ng Diyos. No? Minsan tayo ng hingi sa Diyos. Kapag binigay na ng Diyos ang bagay na nais natin, nakakalimot na tayo magpasalamat sa ginawa ng Diyos sa atin. No? So, pangalawa po, pagpupuri. Paano ba dapat magpuri sa Diyos? Isang pagpupuring walang maliw po ang sabi po doon. Isang pagpupuri na hindi lamang minsang ikay masaya, maging sa sakit man o sa alinmang sitwasyon. Isang pagpupuri na nagpapatuloy at walang hanggan. No? Papaano ba tayo magpuri sa ating Diyos? Kapag masaya lang ba tayo? Tulad po ng sinabi ni Job, sa kabila ng kanyang pagsubok, sa panahon lang ba ng kasaganahan tayo magpupuri sa Panginoon? Ang Diyos ay deserve po na purihin sa lahat ng sitwasyon sa habang panahon dahil ang pag-ibig niya sa atin ay nagpapatuloy. Amen? Pangatlo po, pagsunod. Sa lumang tipan, ang hinihingi po ng Diyos sa kanyang bayan ay ang tamang pagsunod. Sa mga Israelita po, kung bakit maraming mga alituntunin ang ginawa ng Diyos. Instruction sa paggawa ng tabernacle, instruction sa pag-aalay, instruction sa paglilinis at iba pa. Dahil gustong makita po ng Diyos kung papaano susunod at makita ng kanyang bayan ang kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos sa buhay po nila. Marami ang hindi sumunod kay Yahweh, kaya naman marami din po ang pinarusahan. Ganon din naman po sa ating mga mananampalataya ng Panginoon. Ninanais niya na tayo ay maging masunurin sa Diyos dahil alam natin na sa bawat pagsunod natin sa kalooban at utos ng Diyos ay may pagpapala. Ano ang pagpapala? Ang pagliligtas ay papakita ng Diyos sa atin. Kapatid, ito ang tanging paraan upang maipakita natin ang tunay na pagpupuri, ang pagpapasalamat, ang pagpupuring walang maliw, ang pagsunod sa kanyang kalooban. Magandang araw po at pagpalain po tayo ng ating Diyos.